Hello, hello! Welcome back sa Diamond Realtors Podcast, kung saan pag-uusapan natin ang bahay, lupa, kondo, at investments. So ngayon, may topic tayo na alam mo yung frequent na tanong. So, ito yung laging tinatanong ng mga clients. And I need you guys to discuss this with our viewers. Kailangan ba talaga ng real estate agent when buying or selling your home? Actually, tanong yan ng mga pag walang kasamang real estate agent. Pag sila-sila lang nag-uusap. Correct. So, ito, si Boss Tim, alam ko tutok na tutok to sa sa buyers and sellers eh. So, ano bang role natin? Actually, alam mo, whether you are buyer or seller, importante na may agent ka. Kasi pag buyer ka, mas malawak yung kukuha mong information. Hindi lang kasi basta sa billboard ka lang, may ads lang na ganito nakita mo, doon ka na mag-page. Pag may agent kasi, may mga network. May network sila na pwedeng location, ibigay na sa'yo, price, and amenities na gusto mo, yan, i-present niya sa'yo yan. Kung seller ka naman, same as, marketing din, sila na magmo-market para sa'yo. Then, maganda ring tulong kasi pagdating sa mga documentations, hindi ka na mahihirapan. Sila na bahala sa title transfer, tax declaration process pagdating sa mga Oo nga, naalala ko no, boss. Tsaka meron kasing mga information na hindi available to the general public. So, importante talaga, you need to talk to a real estate agent kasi they have access to information na insights from the developers, insight from the market. Minsan yung mga developers kasi yun yung mga unang sinasabihan nila, yung mga Yes, yung mga marketing team. Marketing team. Tama yan, ang ganda niya. Saka lalo kung halimbawa busy ka sa ibang businesses mo, sa agent mo na lang i-offer yung kung gusto mong bumili or kung gusto mong magbenta. Diba? Kasi sila na bahala pumila doon sa office ng Registry of Deeds. Diba? Sila na bahala sa force ng trip ng doon, ng mga employee kung sakaling masyado na silang siyempre pag ikaw yun, baka akin to property ko to na malaki, tapos gaganyan mo lang diba? no? Oo. Agent na yung gagawa. So, kaya-kaya ng agent i-control yung temper nila pagdating sa mga correct. Oo, isa yun sa magandang characteristic ng mga agent yung resilience ng mga agent natin, di ba? So, shockproof yung mga agent. So, yan. Thank you dyan, Boss Tino. Ang ganda nung sinabi mo, tsaka para wala, peace of mind mo na. Kami na yan. Diba? Boss Lian, ikaw, ano yung benefit? Yung benefit naman, di ba nabanggit nga ni Boss Lian? Processes, ganyan. Ano yung benefit kapag kami yung gumawa ng tayong mga agent? So, for me, yung pinaka-benefit nun, like nung sinabi mo, peace of mind, and kay Boss Tin, na kami na yung maglalakad ng papers, documentation. So, yung pinaka-benefit talaga doon is magkaroon ka ng salesperson here in real estate. So, kumbaga kami na yung legit na Google Google sa real estate. Oo, no? Ayun. Kumbaga, kung Google mo yung buhay mo, kung magkakasakit ba akong pag ganito, yun talaga parang meron ka ng roadmap eh. Yes. Pag may real estate agent ka, maiintindihan mo, malilinawan ka sa proseso eh. Totoo. Oo, yun yung benefit, malinaw ang proseso kapag meron kang real estate agent. So, Kumbaga sa cellphone may Google Map. Dito din sa real estate, merong legit na Google. Or sa ngayon, ChatGPT. Instead of talking to ChatGPT, talk ka na sa real estate agent, tao ka. Yes. you cannot replace real estate agent ng ChatGPT, of course. Yun. Galing. Tumpak na tumpak. Nga talaga, may guidance ba? That's why meron tayong podcast na ganito. Para ma-share na rin natin sa mga manonood natin, yung ideas, yung tips pagdating sa real estate. Yes, exactly. Yung podcast is guide nyo rin kung bakit nyo kailangan bumili, bakit nyo kailangan ng real estate agent.
kumbaga dito, kung may mga tanong kayo, pwede nyo rin tanungin So, sa ang maganda rin sa atin, since galing tayo sa Filipino Homes, halos lahat ng top developers or lahat na ng developers na meron tayong access to and binibigyan din nila tayo ng info. Pag nagtanong ang client kung ano yung nagsabi siya ng preferences niya, pwede tayo mag-offer ng wide variety of projects. Kasi lahat naman halos hawak na. Oh, like 500, over 500 developers, no? They're Yes. accredited. So, that's a good thing. Saka kami, we are not sa mga rights lang. Doon kami talaga sa sa mga properties na may title talaga. Mm. Diba? Kasi yung title from you until sa mga apo-apo mo, safe na safe, secure ang property. Nung dati tayo nag-uusap, di ba, akala ko pag may rights, okay na yun. di ba? Oo. Ganun kasi ang thinking ko before. Rights lang, okay na. Pero hindi pala talaga Yung secure maraming pag- problema dyan later Oo. on. Yes, Yun, totoo. yan, isa yan sa mga benepisyo kapag you talk to a real estate agent. Yung maiwasan yung mga problems later on. Kasi akala natin, pwede na yung ganito, pwede na yan, pero hindi. And addition ko lang, boss, Jen, especially dun sa mga remote areas, medyo hindi, yung pagdating sa titled or rights, medyo kailangan talaga ng right information. Oo. Yeah. Oo. So, maganda din tong podcast natin para Yes. ma-reach out yung mga remote areas. Oo, no. Oo, ma-reach out nila. Kasi minsan, pag nasa malayo tayo, mas paunti yung information no? Yes. So, this is the right avenue for information na makakatulong sa lahat. So, yung sa support ng process, no, maganda yung mga sinabi niyo, Boss Tin, tsaka Boss Ian. When it comes to technicality naman, ikaw, boss, nagpa-project selling ka, tsaka nagka-ano ka rin sa FISBO o sa for sale by owners or brokerage. Anong masasabi mo sa anong maano ng real estate agent kapag technikalan na to? Mas malaki pag FSBO. Nabanggit na nila both yung for project selling, di ba? Kung FSBO, brokerage or secondary market, ikaw yung nagiging sounding board nila and at the same time shock absorber. So pagka nagsasabi sila ng mga concerns, hindi directly napapakinggan ng buyer at saka ng seller. Kumbaga, pwede mong i-filter kung ano yung mag-hurt dun sa other side. Kumbaga, May filtration system. yes, para hindi sila nagkaka-offendan sa isa't isa. So ikaw yung magpapamit sa kanila in the middle. Yun yung isa, sounding board or shock absorber. Ikaw din yung due diligence. Kasi pwedeng maging bad seller or bad buyer. Hindi lang bad buyer. Napaka-importante niyan, due diligence na gawin. Kasi makikita mo kung yung buyer is linuloko lang pala yung Mga bad. loko-loko lang, wala man talagang property, di ba? So kailangan Or seller, i-check. Oo. wala naman pala talaga siyang Oo. property. Tapos, Kailangan kasi double-check nangyayari yung talaga mga ganyan. Kunyari may seller. title shots, gawa-gawa lang. Lalo pag hindi nakita ni buyer yung property, tapos sinasabi ni seller meron siyang property. So, Tapos may annotation pala, no? Yun. Isa pa yun. ang dami, napakalawak niyan. Kasi Dami. minsan, kahit pinakita na yung let's say, photocopy ng title, yung pala yung current na title. Hindi yun yung current, yung Hindi. pinakita. Yung current, marami ng encumbrances, may mga court cases pa. So, Yes. sila yung nag-check kung malinis ba talaga yung title. Tinatawag natin clean Tayong mga title. ahente, no? Correct. Nag-check Meron na. pa dyan, boss, hindi pa na-transfer yung title. Oo, yun nakakatakot yun sa totoo lang. Hindi pa pala na-transfer tapos Diyos ko. Kaya talaga Wala ko yan. Yun, dun Yung pumapasok process, talaga yung oo. professionals. Yes, na- totoo. So, nililinis nila and minimake sure nila na walang magkakaroon ng dugasan or yung bad faith selling na tawag. So, ang importante, yung dalawa mag-meet in the middle and ikaw na yung tumrabaho paano mangyayari yung transfer of ownership nang walang hassle. galing. Ang galing ng role talaga ng real estate agent, no? When buying and selling your property. So, dagdag ko lang din, no? Ito yung actually, halos nababanggit na nila to all throughout. Pero this is the underrated role ng mga real estate agent. Yung we protect you from the risks that you didn't even know that existed. So parang may risk, nagka-calculate na kami ng risk for you. Hindi mo na kailangan isipin, hindi ka na mag-overthink, kami na. And because we've been dealing with these transactions for the longest time,
medyo sanay na ang mga real estate. Hindi nga medyo sanay na talaga yung mga real estate agent. So, tutusin, para paulit-ulit na lang yan eh. Oo, Medyo nagkakaroon lang ng konti-konting diferensya. Oo, yes. Kapag kaya you pick a trusted real estate agent. And with us, of course, we are ang mga real estate agent within our community is talaga verified, licensed, PRC license. So you're safe and mas dahil may protection kayo, meron kayong peace of mind na kami na yung mag-spot ng red flag, makakakita ng mga hindi, alam mo yun, yung hindi mo inaasahan. Pero bago pa man dumating yun, andyan na kami para sa inyo. Advance mag-isip, kumbaga. Yes. Kumbaga ikaw yung mag-think kung ano yung maaaring mag-go wrong doon sa transaction. So, i-verify mo na, check mo na kung maaari bang mangyari yung negative thing. Exactly. So, before we wrap up, can you tell us one straight statement na kung bakit natin kailangan ng real estate agent? Real estate agent for sellers and buyers because for better deals and safety transaction. Yes. For me, peace of mind and most likely kasi sa clients natin, busy nga sa work and family and para makafocus na din kayo on what really matters. Yun. So, How about you, boss? Saka siguro, we make sure that you get what you want. Nice, nice. Ako naman, I'm gonna say this all over and over again. Real estate transaction, buying or selling, it's a big move. Don't do it alone. Okay? So, yan. Thank you, mga boss. Ang ganda ng topic natin for today. And abangan nyo kami next time. If you have questions or mga suggestion or anything, Clarifications. yes, comment down below and we'll do our best to answer them. Okay, thank you so much. And once again, this is Diamond Realtors Podcast. Thank you. See you next time. Okay din, no?